Sa paanan ng bundok Banahaw, nakapagitna ang isang maliit na baryo na tinatawag na Taniman. Payak lamang ang pamumuhay dito. Magsasaka ang karamihan. Nagtatanim ng palay, gulay, at nyog. Ngunit sa kabila ng tahimik na anyo ng baryo, may isang aninong matagal nang bumabalot dito. Ang takot sa mga aswang. Tuwing dapit hapon, bago pa tuluyang lumubog ang araw, nagsasara na ng pinto ang bawat pamilya. Ang mga bata'y pinapapasok agad ng kanilang mga magulang at ang mga alagang hayop ay ikinakandado sa kulungan. Tila ba isang hindi nakasulat na batas ang sinusunod ng lahat, na walang dapat gumala kapag ang buwan ay nagsisimula ng sumilip. Sa gitna ng baryo nakatira si Lucas, isang 21 taong gulang na binata. Kilala siya bilang masipag at maaasahan, ngunit madalas siyang nag-iisa. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lolo na si Apolinario, isang matandang tikomang bibig, ngunit puno ng hiwaga. Isang gabi, habang sila'y nag-uulam ng tuyo at kanin, napansin ni Lucas ang kakaibang lungkot sa mga mata ng kanyang lolo. Lolo? Bakit parang may mabigat kang iniisip? Lucas, malapit na ang kabilugan ng buwan. At kapag ganitong panahon, muling lalabas ang mga nilalang na matagal nang nagpapahirap sa atin. Mga nilalang? Ibig niyo bang sabihin, mga aswang? Oo, Lucas. Ang kansila ng kadiliman. Sa tuwing wala ang araw, sila'y kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Matagal ko nang pinapanalangin na wag ka na sanang madamay sa laban na to. Ngunit mukhang hindi na maiiwasan. Nanginginig ang matanda. Pati ang tinig nito, parang may dinadalang lihim na ayaw ilantad ng buo. Mula sa bintana ng kanilang bahay na pawid, nakatanaw si Lucas sa malayo, ang madilim na gilid ng kagubatan. Doon daw nagtatago ang mga halimaw, mga aswang na salot ng baryo. At doon din nagmumula ang mga nakakatakot na iyak at huni sa gabi. Muling nagsalita si Lolo Apolinario. Ang mga matay tumitig sa kanya na parang tumatagos sa kaluluwa. Lucas, darating ang panahon. Ikaw ang haharap sa kanila. Hindi ako habang buhay na malakas. At may pamana akong iiwan sa'yo. Isang pamana na hindi lamang sandata, kundi isang sumpat tungkulin. Ako? Pero Lolo, isa lang akong magsasakay. Paano ko sila lalabanan? Ang dugo ng ating lahi ay hindi lang basta dugo ng isang magsasaka. Apo, makinig ka. Ang dugo natin ay dugo ng isang manunugis. At sa dugo mong yan, mabubuhay ang tapang na kinakailangan mo. Sa labas, humuni ang kwago. Sa malayo, isang aso ang biglang tumahol ng malakas. Bago natahimik, kinilabutan si Lucas. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mga sinabi ng kanyang lolo. Ngunit isang bagay ang malinaw. May bagyong paparating sa kanilang payapang baryo. At sa kanyang puso, isang tanong ang unti-unting umuusbong. Ako ba talaga ang nakatakdang lumaban sa mga halimaw na yun? Mga aswang yun eh. Hindi ko kakayanin yun. Makalipas ang ilang araw, mula sa kanilang pag-uusap, tila naging mas tahimik at malalim ang isip ni Lolo Apolinario. Bihira na itong lumabas ng bahay
at madalas ay nakaupo na lamang sa harap ng altar. Nagdarasal habang nakatitig sa lumang rosaryo na palagi nitong hawak. Napansin ni Lucas ang panghihina ng katawan ng matanda. Hindi na nito kayang bumaba o magpunta sa bukid. At pati ang paglalakad ay naging mabagal na rin. Isang gabi, habang mahina ang ulan at sumasayaw ang mga anino ng lampara sa kanilang dingding na pawid, tinawag ng matanda si Lucas. Ang kanyang tinig ay marupok, ngunit may talim pa rin. Lucas, oras na. May bagay akong ipapamana sa'yo. Ang sandatang itinago ng ating angkan sa loob ng maraming henerasyon. Pamana? Lolo, ano pong ibig niyong sabihin? Umubo ng malakas ang matanda. Nanginginig ang kamay habang kumakapa sa ilalim ng banig. Ito, tanggapin mo. Mula sa ilalim ng banig, inilabas ng matanda ang isang balot ng telang kulay pula na may bordang lumang simbolo. Dahan-dahan niya itong iniabot kay Lucas. Nang buksan niyo ng binata, bumungad ang kakaibang punyal. Hindi ordinaryo, tulad ng gamit sa bukid. Ang talim ay kulay tansong kumikislap kahit sa dilim, at may ukit ng mga sinaunang letra sa magkabilang gilid. Ang hawakan ay balot ng itim na balat na tila naglalaman ng apoy. Napasinghap si Lucas, hindi makapaniwala sa bigat at kakaibang enerhiya ng sandata. Lolo, ito ba yung sinasabi niyo noon? Oo, Lucas. Ito ang tansong punyal. Pinanday ito noong panahon ng Kastila. Mula sa tansong hinaluan ng dugo ng isang martir na pinatay ng mga aswang. Ang bawat hiwa nito'y apoy na sumusunog sa kanilang laman. Walang sugat na maghihilom kapag tinamaan ng talim nito. Bakit po sa akin ninyo binibigay? Hindi ko alam kung kaya ko ba eh. Sapagkat ikaw na lang ang natitirang tagapagmana ng ating dugo. Ako'y malapit ng mamaalam, Lucas, at kapag ako'y wala na, ikaw ang magiging bantay ng baryo. Napatitig si Lucas sa mga mata ng kanyang lolo. Kita niya ang pagod, ang lungkot, at ang bigat ng mga lihim na matagal nang daladala ng matanda. Hindi niya mapigilang lumuha. Lolo, hindi ko kayang palitan ka eh. Wala akong tapang katulad niyo. Ang tapang apo ay hindi likas. Nabubuo ito sa oras ng pangangailangan. Kapag dumating ang gabi ng panganib, ang puso mo mismo ang gagabay sa iyong mga kamay. Huwag mong kalimutan, huwag kang gagamit ng punyal para sa kasamaan, kundi para lamang sa pagtatanggol. Pagkatapos noon, pinapikit siya ng kanyang lolo at pinatong ang magaspang na kamay sa kanyang balikat. Ipangako mo, Lucas, na iingatan mo ang ating baryo, ano man ang mangyari. Pangako. At nang gabing yon, habang humihigop ng malamig na hangin si Lucas sa may bintana, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Ngunit sa kanyang puso, nagsimula ng kumulo ang bagyong hindi niya mawari. Sa unang pagkakataon, dama niya ang bigat ng pagiging tagapagtanggol. Makalipas ang 3 gabi mula nang ipamana sa kanya ang tansong punyal, dumating ang kabilugan ng buwan. Ang buong baryo ay nabalot ng kakaibang katahimikan. Tila ba lahat ng tao'y nagtatago sa kanilang mga tahanan, takot na lumabas kahit sa harap ng sariling pintuan.
Sa hangin ay may amoy na mapanghe, parang pinaghalong dugo at bulok na karne. Habang nagbabantay si Lucas sa harap ng kanilang bahay, biglang narinig niya ang malakas na hiyawan mula sa kabilang dulo ng baryo. Tulong! Mga halimaw! Mga aswang! Dali-daling tumakbo si Lucas. Tanga ng tansong punyal na nakasabit sa kanyang bewang. Sa pagdating niya sa bahay ni Mang Doro, isang matanda sa baryo, bumungad sa kanya ang nakakatindig balahibong tanawin. Wasak ang dingding ng bahay. Nakabulagta ang mag-asawa sa sahig. At nakabukas ang kanilang dibdib na tila hinimay ang laman. Sa gilid, nakita niya ang anak ng mag-asawa. Batang babae na kinakaladkad ng isang nilalang. Mahaba ang kuko, maputla ang balat, at may mahahabang pakpak na parang paniki. Bitawan niyo siya! Napalingon ng aswang, naangisi at may tumutulong dugo sa bibig. Hindi ka dapat nandito. Binata, baka pati ikaw ay gawin kong hapunan. Sa isang iglap, sinugod ng aswang si Lucas. Halos mapaatras siya sa bilis ng nilalang. Ngunit bago siya maabot ng matulis nitong kuko, mabilis niyang hinugot ang tansong punyal at iniharang. Nagliyab ng pulang liwanag ang punyal. Nang sumalpok dito ang braso ng aswang, napaatungal yun ng ubod ng lakas. Anong sandata yan? Ito ang sandatang tatapos sa'yo. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lakas ng loob si Lucas para sumugod. Isang malakas na hiwa ang kanyang pinakawalan. Tumama sa dibdib ng halimaw. Sa isang iglap, nagsimulang matusta ang katawan ng aswang, parang papel na sinunog. Umalingaw-ngaw ang hiyaw nito bago tuluyang maging abo sa lupa. Huminto si Lucas. Habol ang kanyang hininga. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Hindi pala kathang isip ang lahat ng kwento ng kanyang lolo. Totoo ang mga aswang. At higit sa lahat, totoo rin ang kapangyarihan ng tansong punyal. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, narinig niyang muli ang mga sigaw. Ngayon ay mula naman sa ibang bahagi ng baryo. Mula sa dilim ng kagubatan, unti-unting lumalabas ang dalawa pang nilalang. Parehong aswang, ngunit mas malalaki. May mas mahahabang mga kuko parang sibat. Itinaas ni Lucas ang punyal. Hindi na siya basta magsasaka ngayon. Siya na ang magiging sandigan ng kanilang baryo. Kung gusto nyong lasapin ang dugo, subukan nyo. Hindi ako uurong. At sa unang pagkakataon, tumindig si Lucas bilang isang mandirigma. Pagkatapos ng unang sagupaan, hindi pa rin lubos makapaniwala si Lucas sa kanyang mga nakita. Ang dalawang aswang na umatake sa kanya ay naglaho rin sa kapangyarihan ng tansong punyal. Ngunit iniwan ito ang baryo sa lagim at takot. Kinabukasan, dumagsa ang mga tao sa bahay ni Mang Doro upang ilibing ang mag-asawang nasawi. Tahimik ang lahat, nangingilid ang mga luha, at ang takot sa kanilang mga mata ay hindi maitatanggi. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo lamang tumibay ang paninindigan ni Lucas. Hindi na ako makakapayag na maulit to. Kailangang malaman ko kung saan nagmumula ang mga halimaw na yon. Kinagabihan, mag-isang nagtungo si Lucas sa pusod ng kagubatan. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumisilip sa makakapal na sanga ng puno. Bawat yabag niya'y sinasalubong ng huni ng mga kuliglig at ihip ng malamig na hangin. Habang lumalalim ang kanyang nilalakaran, napansin niyang lumalakas ang kakaibang amoy.
Mapanghe, parang dugo at nabubulok na karne. Maya-maya pa'y napansin niya ang isang kuweba na natatakpan ng mga gumagapang na baging. Mula sa loob noon, may pumupuslit na malamlam na pulang liwanag. Hinugot niya ang tansong punyal. Ramdam ang kakaibang tibok nito sa kanyang kamay na para bang may sariling buhay. Pumasok si Lucas sa loob ng kuweba. Ang sahig ay basa ng dugo at ang mga pader ay may mga ukit ng mga kakaibang simbolo na hindi niya maintindihan. Sa gitna, may isang damba ng gawa sa bato kung saan nakapatong ang mga buto ng hayop at tao. Habang nakatitig siya, biglang narinig ni Lucas ang boses. Mababa, paos, at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Anak ni Apolinario, naramdaman ko ang iyong pagdating. Napalingon si Lucas at mula sa anino'y lumitaw ang isang nilalang. Isang taong aswang na matanda, payat na payat, ngunit ang mga matay nagliliyab sa dilim. Ako si Alipurok, pinuno ng angkan ng mga aswang. Matagal na kitang hinihintay. Ikaw ang ugat ng kasamaan sa baryo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng pagdurusa. At ano ang magagawa mo, binata? Ang punyal na hawak mo, iyan lamang ang nag-iisang banta sa amin. Ngunit kahit iyan ay hindi sapat upang tapusin ang aming lahi. Naglakad si Alipurok palapit. Ang kanyang anino ay humahaba at bumabalot sa buong kuweba. Sa bawat hakbang nito, ramdam ni Lucas ang bigat ng presensya. Parang may libo-libong kaluluwa na umuungol sa paligid. Habang nag-uusap sila, ipinahayag ni Alipurok ang lihim ng kanilang angkan. Noong unang panahon, isang grupo ng mga tao ang nakipagsundo sa kadiliman upang magkaroon ng kapangyarihan laban sa mga Kastila. Ngunit sa halip na kalayaan, naging sumpa ang kanilang kapangyarihan. Naging mga aswang silang nabubuhay sa dugo ng kapwa-tao. At sa bawat henerasyon, pinalalakas nila ang kanilang lahi sa pamamagitan ng ritual sa loob ng kuwebang yun. At ngayon, anak ni Apolinario, ikaw ang susunod na alay. Kapag ang dugo mo'y dumampi sa dambana, mas lalo pang titibay ang aming angkan. Sumugod si Alipurok, mabilis na parang kidlat. Tinangka niyang sunggaban si Lucas, ngunit agad na pumihit ang binata at pinakawala ng isang malakas na hiwa ng tansong punyal. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng matanda, ngunit hindi yun tuluyang bumagsak. Sa halip, lalo pa itong nagngalit at ang katawan ay nagbago. Nagkaroon ng mahahabang sungay, matutulis na kuko at balat na parang bato. Isang hiwa lang. Kulang. Binata, hindi mo alam ang tunay kong anyo. Natigilan si Lucas. Hindi niya akalaing ganoon kalakas ang kanyang kalaban. Ngunit sa kabila ng takot, pinatibay niya ang loob. Kung dugo ang kailangan mo, hindi mo yun makukuha sa akin. Sapagkat ako ang tatapos sa ginawa mong sumpa. At sa unang pagkakataon, humarap si Lucas sa pinuno ng aswang. Ang simula ng isang digmaang hindi niya akalaing kanyang susuungin. Sa loob ng madilim na kuweba, nagbabaga ang hangin sa pagitan ni Lucas at ni Alipurok. Ang tansong punyal ay kumikislap ng pulang apoy, samantalang ang katawan ng matandang aswang ay nagbabago. Lumalaki. Kumukunot ang balat na parang kahoy na nabubulok at lumalabas ang mga pangil na mas matulis pa sa punyal. Matagal na kitang hinihintay, anak ni Apolinario. Sa dugong yan,
magpapatuloy ang aming lahi sa mas mahaba pang panahon. Hindi. Hanggang dito na lang ang pamamayaan ninyo. Sa ngalan ng aking angkan, tatapusin ko ang sumpa ninyo. Sumugod si Alupurok. Ang kanyang anino'y humaba na parang libong kamay na sasakal kay Lucas. Ngunit mabilis na gumanti ang binata. Sa bawat indayog ng tansong punyal, nagliliyab ang dilim at napuputol ang mga aninong umaabot sa kanya. Nagpalitan sila ng hampas. Kuko laban sa tansong talim, pangil laban sa tapang. Sa bawat sugat na tinatamo ni Alupurok, usok at apoy ang lumalabas sa kanyang laman. Ngunit sa kabila noon, hindi pa rin yun bumabagsak. Hindi mo ako matatalo. Ako ang ugat ng kadiliman. Ako ang ama ng lahat ng aswang. Kung ikaw ang ugat, dudurugin kita para hindi ka na muling tumubo. Sa huling pag-atake, itinaas ni Alupurok ang kanyang mahahabang sungay upang salakayin si Lucas. Ngunit imbis na umatras, humakbang paabante si Lucas at buong lakas na isinaksak ang tansong punyal diretso sa dibdib ng halimaw. Nagliyab ng nakakasilaw na liwanag ang buong kuweba. Umarko sa hangin ang hiyaw ni Alupurok, kasabay ng pagliyab ng kanyang buong katawan na parang sinunog na kahoy. Unti-unti itong gumuho, nagkadurog-durog na parang abo. At ang aninong bumabalot sa kuweba'y nawala, nilamon ng liwanag ng buwan. Humihingal si Lucas, halos mawala ng lakas. Ngunit sa kanyang mga kamay, ang tansong punyal ay nanginginig pa rin, hudyat ng kanyang tagumpay. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa balitang wala ng banta ng mga aswang. Tahimik na ang gabi. Walang iyak o hiyaw na maririnig mula sa kagubatan. Dumalo ang mga taga-taniman sa libig ni Lolo Apolinario na pumanaw ilang araw matapos ang laban. Habang nakatingin si Lucas sa kabaong ng kanyang lolo, dama niya ang bigat ng pangakong tinupad niya. Lo, natapos ko. Hindi na muling mangingibabaw ang kadiliman dito. Mananatiling ligtas ang ating baryo. Sa sumunod na mga taon, kinilala si Lucas bilang bantay ng taniman. Hindi lamang siya magsasaka ngayon. Siya ay isa ng mandirigma, tagapagtanggol ng kanilang bayan. At sa tuwing sisilip ang bilog na buwan, nakatayo siya sa gilid ng kagubatan, tanga ng tansong punyal, sapagkat alam niya, anumang oras, maaaring bumalik ang kasamaan. Ngunit ngayon, may lakas at tapang siyang haharap dito. Sa baryong minsang binabalot ng takot, nagbalik ang katahimikan at pag-asa. At sa puso ni Lucas, malinaw ang katotohanan. Ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagtindig sa kabila ng pagkakaroon nito.